Ayan, na-realize ko talaga nung bata pa kami na talagang mahirap lang kami kasi wala kaming maayos na bahay. Tapos, pagdating sa ulam, puro makikita mo tuyo or ano. Pero, dahil malapit kami sa sapa, ang ginagawa namin na namimingwit kami sa sapa para may ulam kami. Ayun yun. Tapos, kapag may mga kangkong sa palayan, kinukuha namin yan. Tapos yun, dinaadobo namin. At saka isa pa doon is yung mga kamag-anak namin, binibigyan kami ng mga damit. Ayan. Isa pang bagay na nakapagpa-realize sa akin is yung kailangan kong makitira sa lola ko para makapagpatapos ako ng high school. Dahil kung doon lang kami sa amin, malayong school namin, tapos kailangan mag-arkila ng motor. Siyempre, mga 500 yata yung hindi kaya ng magulang ko. And then yung pang-araw-araw na allowance. Siyempre, pag pumapasok, kailangan may baon-baon ganyan. Hindi kaya ng nanay tatay ko. So, naka-desisyon ako na titira ako sa lola ko. Dahil yung lola ko naman ay medyo may kaya-kaya kahit papaano kasi may tindahan-tindahan nyo. Ayun, ako yung nagtitinda. And then, inuutosan ako ng lola ko na magtinda ng ice candy. Ayun, naranasan ko yun. Na kahit high school na ako, nagtitinda ako ng ice candy sa loob ng school namin. Habang nag-exam nga ako, minsan may bumibili ng ice candy. Ganon, experience ko yun. Kahirap ang buhay. Yun yung ginawa ko siyang way na kailangan magsikap ako, kailangan meron akong gawin para hindi ko mapasa ang kahirapan na naranasan ko nung kabataan ko at hindi mararanasan ng anak ko. So kahit pa paano maging ayahay konti naman yung buhay niya. Hindi naman ganun kaayahay pero at least hindi niya maranasan ang sobra-sobrang hirap. Kaya gagawa ko ng paraan. Yan, susubukin natin lahat yan.